Ano kasi pagkahirap? Hirap kumatak? Ganon? Oo. Ano naman sa sliding? Ha? Hindi sa sliding. Hindi naman. Pero napachensil mo na to, napapalitan mo na ng fuel filter, wala ka pa napalitan. Pero pinachensil ko to, chensoy lang, langis lang pinalitan. Kailan? Nung... Matagal na rin. Pero tagal na rin. Pero yung ano, hindi naman pinalitan. Yung fuel filter, Hindi naman. tagal na rin yun. Magandang araw na muli mga boss. Narinig nyo naman yung problema ni customer. Hirap daw humatak itong sasakyan niya. Kaya unang-una kong gagawin dyan, i-check ko muna itong fuel filter niya. Kadalasan kasi mga boss, kung mapapanood nyo sa mga video ko, karamihan dito lang sa fuel filter, nakuha ko ng problema eh. Una mga boss, luwagan nyo muna itong lock ring ng fuel filter assembly nyo. Ayan yung fuel pump mga boss. Pag naluwagan nyo na yan, iangat nyo ngayon itong upper pump nya. Pag naluwagan nyo na yung lock ring, iangat nyo ngayon. At kung makikita nyo mga boss, tingnan nyo yung fuel filter ni customer. Matagal niya na raw hindi napalitan yan. Kaya kung makikita nyo mga boss, diba, grabe na yung dumi. Tanggalin ko yan mga boss para makita nyo ng mukhaan itong fuel filter nya. Tingnan nyo, ang bigat na yan mga boss. Kaya yung sasakyan niya, pag ginagasan ko, parang ayaw na rumibulusyon eh. Tingnan nyo pipigain ko yan yung fuel filter niya. Tingnan nyo, ayan ang paano tatakbo yung sasakyan mo, ganyan ang susunugin niya, di hirap. Ang mangyayari pa dyan mga boss, birit ka ng birit niyan. Tapos nakakambyo ka, pinipilit mo tumakbo yung sasakyan mo. Pwedeng maapektuhan dyan yung clutch lining mo, mapupudpud agad siya. At kung makikita nyo mga boss, nung kinapa ko sa loob yan, nako, ang dami mga parang buhangin sa loob. Parang putik na malapot na parang yung jelly yung kinapa ko. Ganun ang naramdaman ko, kaya wala akong magawa kundi tanggalin itong upper pump. Siyempre, ang una yung tatanggalin dyan sa upper pump, yung clamp dito sa fuel hose. Pag nailihis nyo na yun, pwede mo na ngayon bunutin yung fuel hose at matatanggal mo na itong upper pump. At bago ko tanggalin itong housing ng fuel filter, luluwagan ko muna itong drain plug niya mga boss. Luwagan niya yung pakaliwa para yung diesel dito sa loob ng housing ng lagayan ng fuel filter nyo is tumapon yung diesel niya. Ayan mga boss. Kung makikita nyo itong diesel niya, marumi talaga siya. Kaya tama yung sabi ni customer, talagang parang pigil daw yung takbo ng sasakyan niya kapag inaapakan niya yung gas pedal. Ang problema kasi sa posisyon ng fuel pump assembly nito mga boss, madali kapitan ng dumi. Kaya nahirapan ako tanggalin ito mga boss eh. Nakita nyo, pinalo-palo ko papaangat. Matagal na yun mga boss. Edited na lang itong video kaya akala nyo madali. Pero dahil sa dumi, kumapit ng husto itong housing ng filter. Kaya nga kung napansin nyo, bago ko simulan itong trabaho, puro putik itong labas ng fuel filter assembly niya eh. Nilinis ko muna yan bago ko binunot. Itong fuel pump assembly ni customer. Matindi yung kumapit na dumi dito sa loob ng housing ng filter ni customer. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, sasabunin ko yan eh. Lilinisan ko. Para kasing sebo yung kumapit dito sa loob ng fuel filter housing ni customer eh. Na kahit pinunasan ko na ng basahan, dumudulas lang. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss, kung makikita nyo, lalagyan ko ng powder yan. Ayan. Ewan ko lang kung hindi bumitaw yung kumapit na parang sebo dito sa loob ng housing ng filter ni customer. Yan, kinalug-kalug ko yung mga boss, nilinis ko yung maigi. Tapos dito naman sa labas ng housing mga boss, dahil kinapitan ng putik yan eh. Dahil nga sa itong fuel filter pump assembly ni customer, yung position niya, nasa labas lang. Talagang madali siya madumihan. Alam niyo mga boss, pag ganyan talaga grabe dumi ng fuel filter housing ng sasakyan na ginagawa ko, lalo at mga ganitong klase, nililinis ko talaga yan. Sinasabong ko talaga yung loob niya para matanggal yung kumapit na dumi. Pero dapat patuyuin nyo yan maigi mga boss. Tapos hugasan nyo pa rin siya ng diesel. Ayun ang pinakapambalaw nyo. Ingatan nyo lang sa paglinis, lalo na itong upper pump mga boss. Ayan, iingatan nyo yan. Kung makikita nyo may spring yan, pwedeng madamage yung pag tinamaan nyo. Kaya dapat ingatan nyo siya. At itong upper pump mga boss, kung makikita nyo, okay na siya, di ba? Malinis na. Patutuyuin ko yan mga boss. Pag tuyo na yan, isasalpak ko yan dun sa sasakyan niya, yung dalawang fuel hose, ilalagay ko yan, tsaka ko bubombahin. Ayan mga boss, ayan. Pero wala pa yung fuel filter housing niya, wala pa. Yung upper pump lang, tsaka ko ngayon siya ipapump. Para kung sakaling may pumasok na tubig dito sa pump niya, o isusuka niya, kita nyo yung diesel, di ba lumalabas na. Ganun ang ginawa ko mga boss, ipapump nyo lang yan hanggang sa diesel na yung lumabas niya. Siyempre mapapalitan na yung loob ng diesel, o di malinis na uli siya, nabanlawan mo na ngayon itong upper pump mo. Itong ganitong klaseng paglilinis mga boss, diskarte ko ito. Matagal ko na itong ginagawa. At kung may magsasabi na mali itong ginawa kong paglilinis, ito naman yung masasabi ko sa iyo. Kailan ba ako gumawa ng tama sa paningin mo?
At dahil sa okay na itong upper pump mga boss, na banlawang ko na yan, dito naman ako sa housing ng fuel filter. Pinalitan ko na yung o-ring niya ng bago mga boss. Ayan o, napakasimple lang naman yan ilagay. Tapos ito na ngayon yung bagong fuel filter. Wala nang guide yung fuel filter mga boss, basta itong upper pump, ibalik nyo siya sa dati niyang position. Tapos itukod mo itong housing ng fuel filter mo dito sa tuhod mo. Kasi medyo matigas yan mga boss, hindi ko kaya i-press eh. Idiin mo itong upper pump para pumasok itong upper pump dito sa loob ng housing mo. Kasi meron siyang goma na gasket mga boss eh. Yung pinaka-o-ring niya pumipigil. Medyo yun ang papatigas dyan eh. Basta idiin mo lang yan maigi mga boss hanggang sa lumapat itong upper pump mo dito sa housing. At nakakasigurado ka na pantay na yung pagkakalapat niyan, pwede mo na ngayon higpitan itong lock ring mo. Pihitin mo lang yan pa kanan mga boss para humigpit siya. Kung mapapansin mo, itong lock ring may arrow yan. Itatapat mo lang yung arrow na yan dito sa arrow ng upper pump mo. Kapag naisagad mo na yung pihit ng lock ring, ibig sabihin nun, nakalak na yun. At dahil sa okay na yan mga boss, pwede mo na ngayon ilagay itong fuel pump assembly mo dito sa dati niyang position. Ipapa-slide nyo lang yan mga boss dun sa dati mong pinagtanggalan. Siguraduhin mo lang na naka-align itong guide ng fuel pump assembly mo bago mo ipa-slide yan pababa. Huwag kayong mag-alala mga boss dahil pag nasa actual na kayo at ganito yung sasakyan nyo, madali nyo na lang yan maiintindihan. Basta lagi nyo lang tatandaan, sasamahan nyo lang ng kaunting pag-iingat para hindi kayo makasira. At pag okay na, pwede mo na ngayon ilagay yung isang fuel hose. Yung galing sa tangke mo, ilapit ko muna itong camera mga boss. Nakita nyo yung tinuro ko mga boss ano? Hindi ko pa nilagyan yan ng fuel hose. Yan yung papunta naman sa makina. Ipump ko muna itong ibabaw ng fuel filter assembly mo. Yan. Nakikita nyo mga boss, di ba pinapump ko yan? Pinalalabas ko dyan mga boss yung hangin hanggang sa lumabas na dito sa isang paglalagyan ko ng fuel hose ay diesel na. Nakita nyo umangat na yung diesel. O, ayan na yung diesel mga boss ano? Medyo isum nyo na lang ano? Medyo madilim eh. Pasensya na. Pag yung diesel na lumabas dyan mga boss, buo na, wala na siyang bula, wala nang hangin, ibig kong sabihin, okay na yan. Ipakita ko sa inyo mga boss na buo na yung diesel na lumalabas. Ayan o, ipapump ko, nakita nyo parang fountain siya, buo na yung diesel na lumalabas dito sa fuel filter assembly nyo. Pwede mo na ngayon ilagay itong isa pang fuel hose. Yan naman yung papunta nga sa makina na. Pag nailapat nyo na yung fuel hose, o ilagay nyo na rin yung clamp. Dito naman ako sa drain plug niya mga boss. Nakita nyo yung drain plug ng fuel filter assembly mga boss. Tatanggalin ko yan para makita nyo rin ang kabuuan kung paano ko ginagawa. Kung makikita nyo mga boss, pinapump ko yan. Pag tumigas na yung bomba niyan dito sa ibabaw, i-release ko ngayon yung diesel dito sa drain plug niya. Ayan, pipihitin nyo yan pakaliwa. At pag lumuwag na yan, kung makikita nyo, sisirit na itong diesel. Nakita nyo, di ba yung diesel malinis na siya? Okay na yan mga boss, higpitan nyo na itong drain plug. Tapos, ipump nyo ulit itong ibabaw ng fuel filter nyo. Ayan mga boss, oh, pinapump ko siya ulit hanggang sa tumigas na siya. Pag matigas na yan mga boss, ayan kung makikita nyo, hindi ko na siya may diin. Pwede mo na ngayon ilagay itong socket wire sensor niya. Ayan mga boss, oh, engage mo na yan itong socket wire. Pag okay ka na dyan mga boss, pwede mo na ngayon ibalik sa dati niyang position itong socket wire. Para naman hindi siya lalambi-lambitin dyan. At dahil sa okay na ito mga boss, pwede ko na ngayon start itong makina. Siguraduhin nyo lang mga boss na naka-neutral yan bago kayo mag-start. O diba, kumbinse. Pagtapos yan mga boss, ipump nyo pa rin itong ibabaw ng fuel filter assembly nyo. Ibombahin nyo siya hanggang sa tumigas ulit. Dapat kasi titigas yan mga boss eh, pag pinump nyo siya. Dahil pag hindi tumigas yan mga boss, tapos pinapump mo, nako, ibig sabihin niya may singaw yung gawa mo. O, switch off ko ulit itong makina mga boss ano. Pagka switch off ko nyan, i-start ko ulit itong makina. At dahil sa okay na ito mga boss, si customer na ang pahatulin ko, mag-road test kami kung okay na yung hatak niya. Okay, road test na tayo. Ano? Lakas na? Lakas na. Okay na? Okay. Every time na magpapa-change oil ka, isama mo na lagi yung fuel filter sa papalitan. Mas maganda yun. Pangkargahan kasi ito mga boss, kaya nag-recommend ako sa kanya na palitan na lang itong fuel filter kada change oil. Buti sana kung malapit lang ang biyahe, minsan napapalayo pa siya. Tapos kadalasan mabibigat pa itong karga niya. Balik na tayo. Okay naman din. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe naman itong channel ko. Muli maraming salamat.
mga boss. Maraming salamat.